Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Dare to Ask. Isinare lang niya ang post ng Philippine Star. Ito, ang Philippine Star na post ganito. Senate resolution pushes Sara Duterte's impeachment trial. Senator Juan Miguel Zubiri pointed out to Senators Francis Pangilinan and Bam Aquino are behind this resolution circulating in the chamber. Okay. So, circulation na ituloy pa rin ang impeachment trial kahit nagkaroon na ng unanimous decision ang Supreme Court na unconstitutional ang impeachment case laban ni VP Sara. Okay. So ito yung post ito ang pahayag ni Senator Mig Zubiri. I respect the views of my colleagues who are pushing for the Senate resolution asking the Supreme Court to effectively reconsider its decision on the impeachment of Vice President Sara Duterte, Zubiri said on Wednesday, July 30. But I firmly maintain my position that we must comply immediately with the Supreme Court's decision, as it is clearly stated to be immediately executory. So, salamat Senator Zubiri sa matibay na paninindigan. Si Senator Lacson, nung una, sinasabi din niya yan na whether you are in favor or against the decision of the Supreme Court, wala tayong magagawa but to comply. But later on, nung napasama na siya sa minority bloc, sumama na siya dito sa grupo ni na Senator Soto na parang legally defensible but parang unfair, gano'n na. Anyway, ano man lang ito, okay lang ito para sa akin dahil resolution man lang urging the Supreme Court to reconsider. Hindi naman outright na binabali, wala. Ganon nga ang gagawin ng House of Representatives. Ayun, mag-file na motion for reconsideration ang House of Representatives. So itong resolution na ito, parang ganon din yun. Parang nag-a-appeal resolution, humihingi ng konsiderasyon sa Supreme Court na pwedeng pag-aralan ba. Sige, that's within the democratic processes. Ina-allow naman yan. Although executory na itong pwedeng mag-file ng motion for reconsideration. Kaya lang paliwanag, executory na ito. Pwede nang sundin. Kaya nga, sa August 6, nagkasundo ang mga senador. Pag-debatihan nila yung desisyon ng Supreme Court kung susundin ba ng Senado o hindi. So, antabayanan natin ito dahil baka sakali lang, baka mas madaming senador. Example, 13 lang kailangan Pag may 13 na senador na nagsabi na ituloy ang impeachment trial, delikado na. Magkakaroon na ng constitutional crisis kasi mawawalan na ng saysay ang Supreme Court. What's the use of having a Supreme Court na mag-decide sa mga bagay-bagay na ito na hindi rin lang pala susundin ng Senado, di ba? Malalagay tayo sa alanganin. Magiging
katawa-tawa tayo. Tatawagin tayong Banana Republic. At yun na nga, maapektuhan ang ating ekonomiya dahil mga investors. O kanina, yung balita, 4th day in a row, ang Philippine Stock Exchange Index, tuloy-tuloy ang pagbulusok in response sa investors' disappointment sa SONA ng Pangulo. Nakulangan daw, ito, online news ng Manila Bulletin, yung Manila Bulletin Business News, yun ang balita. Wala, pabagsak ang ating stock exchange index dahil alanganin daw, hindi maligaya ang mga investors sa ng ating Pangulo yung direksyon. So ganito rin ang mangyari kapag magdesisyon ang Senado na hindi nila susundin. Wala na. Magkagulo-gulo na tayo. Sana naman hindi mangyari yun. But to me, personal observation ko lang ito, opinion ko lang. Palagay ko mas marami ang senador na magboto na sundin, respetuhin ang desisyon ng Supreme Court at hindi na ituloy ang trial. So, ang mga nakikita kong boboto na itutuloy ang trial, ito na, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, puros dilawan ito. Kasi, kikita nila si VP Sara, ang pinakamalakas na kandidato sa 2028, may balak din ang dilawan na mag-field ng kanilang kandidato. Kaya gagawin nilang paraan para mawala si VP Sara. Yan, tatlo na yan. So, Tito Soto. I don't know si Senator Ping Lacson kung anong boto niya dahil nagbabago na eh. Si Senator Erwin Tulfo, ayan, boboto yan na itutuloy kasi sila yung nagpapaano, sino pa ba? Wala na akong maisip. Kaya, malit lang sila. Kailangan nila ng 13 votes, senators, na magsabi na ituloy. So, matutuloy. Kaya lang, sana hindi mangyari ito dahil constitutional crisis ang kalalabasan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Nakakatulong kayo ng... Okay, salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito, mga kaibigan, na nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo naman ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Bugsen! Salamat kayo sa Ginoo! Sige. Sagig. Ay, kalikapuat ka din? Kay ko ah. Tiglalay ko. Ay, kay. Na ganina na bigay kay ma. Nagkalong. Wala na may maka kuang. Karon naman nagyod si ate sa pag atop kay gitabangan lang sa iyang papa kay iyaning kuan kay wala siya iba na karon, so siya ra ang nagtukod ang iyang papa. Ang una na ako pasalamatan ang Ginoo. Kay di ko makabalay kung walang Ginoo. Ang sunod na ako nga pasalamatan ang Quran nga gata ko daghan kay salamat kay sa imo. Dako ko salamat ba. Lagi nakigpuyo lang dai kati sa imong mama. Mo gina dai nagpuyo ra gid ko, nagluon ra gid ko. O pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama te? Dugay-dugay na gyud. O. So karon pag yun ka nakabalay. Mo gyud dai. Pila na kabuk imong anak dete? Upat. Upat na. So na kay mga estudyante, Na ko grade 9 o grade 4. grade 9 o grade 4. So unsay panginubuhian nimo te? Ang akong bana driver ra gid sa sikat. Ga-drive ra sa sikat imong bana. Oo, so wala siya karon, so nagtabang ra imong papa sa imuha. Oo. So salamat kay te. Salamat sa
Salamat sa tang nagkuha ani nga sin. Oh, Dagan kay salamat sir. salamat kayo.